sarap hanggang sa kaibuturan. Malamang ako na yung best in dyan. This is me! Ang ganda! Pero malayo. Dapat... Handa na ba kayo sa 10 paboritong negosyong pinag-usapan at hinangaan? May mga produktong nakaka-wow! Kumikita po kami ng 15,000 to 30,000 a day. Kapag peak season po, nasa 6 digits. Yung monthly income, 100 and up. Mga pagkain, kailangan ko ito ngayon na. Ang sarap. 9.6 out of that. At mga serbisyong talaga namang grabe ang galing. Mga bagong ideya para sa negosyong pagkain na siguradong magpapainit sa inyong kita. Alamin kung paano nila ginagamit ang kanilang imahinasyon para kumita ng malaki. Mga produktong out of this world at serbisyong wala pang katulad. Kaya humanda na sa isang episode ng mga negosyong puno ng good vibes. May inspirasyon, may kwento, may saya. Lahat ng yan sa Pera Paraan. Susunod sa Pera Paraan. Bago magputukan sa bagong taon, heto muna ang mga negosyong umingay at pinag-usapan. Abangan mamaya! May natatanging talento, what if gawin niyang negosyo? Kahit dumaan na ang Pasko, hindi pa tapos ang mga handaan. Kaya bago magputukan sa bagong taon, heto muna ang mga negosyong umingay at pinag-usapan. Sa lutong pa lang, matatakam ka na. Sabayan mo pa ng sukang sausawan. Abay panalo sa panlasang Pinoy. Kaya naman ang dating janitor noon, successful negosyante na ngayon. Simula na nagchicharon ako, sir, nagkaroon ako ng alwal sa buhay. Alwal sa oras, alwal sa bulsa. Ngayon ay kumikita na siya ng 6 digits kada buwan dahil sa tone-toneladang chicharon. Bago ang malulutong nakita, kailangan mo nang dumaan sa mainit na mantika ang balat ng baboy bago makuha ang tamang lutong nito. Ganito rin maihahalin tulad ni Wyatt Nobleza ang kanyang pinagdaanan sa buhay bago niya nakamit ang pinapangarap na pag-asenso. Iba't ibang trabaho ang sinubukan niya, kabilang narito ang pagiging janitor sa airport. Mahirap maging employee, sir. Isang kahit santo ka, hindi pa dumadating yung sahod mo, ubus na. 7,000 piso ang naging puhunan ni Wyatt nang magsimula. 10 kilo every 3 days. Binibilad ko pa nun. Pinapaarawan ko para ma-dehydrate. Mga 3 days lalabas yung output niya. Kikita ako sa mga 1 to 1.5. Pinaikot daw niya ang kanyang bawat kita hanggang sa lalo pa itong lumago. Mula sa 10 kilong balat ng baboy, nakauubos na sila ng tone-tonelada nito kada linggo. Sa dami, banye-banyera ang kailangan nilang iluto. Inantala ang tawag sa baboy na minsan palang ipiniprito sa mantika. Makalipas ang 2 araw, bubusahin o pipirituhin ito muli para mas lumobo at lumutong ang chicharon. Hindi pwede yung half part lang ng balat is yung maluluto. So, kailangan balanse. Kaya raw niyang kumita ng 200 hanggang 300,000 pesos kada buwan. I'm very grateful kasi meron tayong savings, meron tayong insurance. Nakapag-drive na ako ng sarili kong sasakyan. Meron na akong home na masasabing magandang bahay talaga. Appetizer pa lang yan, ha? Dahil ang susunod nating putahe, tiyak rorolyo kayo sa lutong at sarap. Malutong, juicy at yummy na lechon belly. Maniniwala ba kayong inumpisahan daw ni Mark ang lechon rolls business na ito nang walang inilabas na puhunan? Nung una, nakikiluto lang si Mark ng mga order sa lutuan ng kanyang bayaw. Si Mark na rin daw ang nagde-deliver noon para mas makatipid. Perfect daw ang napili niya negosyo dahil present ang lechon sa kahit anong okasyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng orders online, nakaipon si Mark ng 70,000 pesos na ipinuhunan niya para sa isang kainan ngayon. Nag-decide na po akong bumili ng sarili kong griller. Nung nag-online pa lang po ako, everyday, siguro po nakakanet po ako ng 2,000 to 5,000 po. Nung nag-start na po kami ng dine-in, kumikita po kami ng 15,000 to 30,000 a day. Nasa 1,800 hanggang 5,400 pesos ang benta ni Mark sa kanyang lechon belly rolls. May mini roll, small, medium, large, at party-sized lechon belly.
Dahil sa pagsisikap ni Mark, meron na siyang sasakyan, 2 iba pang negosyo, at naipagawa na rin niya ang bahay ng kanyang magulang. At pursugido raw siya sa lahat ng mga ginagawa niya ngayon para sa early retirement nilang mag-asawa. Siguro dapat kami mag-asawa nasa 45 to 50 years old. Nasa probinsya na lang kami para po mas ma-enjoy namin yung pagtanda namin. Susunod sa Pera Paraan. Malutong na balat, malambot na laman, at nanunuot na linamnam sa bawat kagat. Yan ang crispy pata at crispy ulo na pinagkakaguluhan sa Valenzuela City. Abangan mamaya! May natatanging talento, what if gawin niyang negosyo? Malutong na balat, malambot na laman, at nanunuot na linamnam sa bawat kagat. Yan ang crispy pata at crispy ulo na pinagkakaguluhan sa Valenzuela City. Mga ipinamanang recipe. Kaya raw kumita ng 6 digits kada linggo. Minana raw ni Paulo ang recipe ng crispy pata at ulo sa kanyang biyenan na ibinebenta lang nila sa mga kakilala noon. Ito, nung unang tikim ko, talagang masarap siya. Malinam na malambot. Kailangan lang to matikman. Kailangan sumikat para mas marami tayong maging customer. Sabi kasi nung iba, pare-parehas lang daw yung lasa ng pata. Pero yun sa amin talaga, mapagmamalaki ko, may flavoring siya. Masarap talaga siya. Hanggang loob. Noong 2021, isang gimmick ang ginawa nila para mas makilala ang kanilang produkto. Sinubukan nilang hiwain ang crispy ulo gamit ang plastic spoon. Nag-viral kasi yung video medyo kumalat siya. Napansin namin, unti-unting dumami, tapos dumating yung December, Christmas na, tsaka New Year. Yun, dumami lalo yung mga umorder. Nako, panalo nga sa lutong. Ganyanin natin. Panalo nga naman sa lutong yung kanyang crispy pata. Ayan, no? Ganyan natin, ha? Siguro yung laman. Sobra siyang malasa. Siguro naman kasi yung 4 na oras na pagbababad, pagpapakulon, talagang nanuot na. Eto yung, umuusok-usok pa. Masarap. Hanggang sa kaibuturan. Hanggang loob po, pasok po yung kaibuturan flavor. ng laman nitong crispy pata, nanuot yung lasa. Masarap. Pasado ang crispy pata. Next naman ang crispy ulo. Ako din, nakitutok. Sige po. Ayun, malutong. Ayun. Ayan po yung laman. Tignan natin yung konting balat. Puro-puro. Matakam kayo sa tunog na ito. Naririnig niyo ba yan? Lumabog ang kutsara. Ayun. 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 Tignan natin ang laman. Ayun ang laman. Ang haba. I-strips na po. Sa sobrang lambot. Opo. At least hindi siya naghihiwa-hiwalay. Opo, yun po sa tulong po nung katsa. Katsa. Para akong kumakain ng lechon. Oo, para po. Ang sarap, ang lutong, malasap. Yung balat niya, malutong. Hindi siya masyado maalat. Ang kwento ni Paulo, umaabot daw ng 100 kilo ng pata at ulo ng baboy ang naibebenta nila kada araw. Pwede mag-walk-in mismo sa kanilang bahay para bumili ng kanilang produkto. Pero karamihan daw sa orders nila ay online delivery. Tiyaga lang talaga. So, dapat malakas lang din talaga yung loob mo. Sa sawa na sa pork, beef naman ang sunod nating lantakan. Huwag kukurap dahil ito na ang smoked belly na lambot sarap. Say no more! Hindi na kailangan mag-abroad at lumayo para makatikim ng legit na Texas barbecue style slow smoked meat. Ang nagdala ng Texas barbecue style recipe sa Bacoor, Cavite, ang negosyanteng si Noli. Unang beses daw siyang nakatikim nito nang minsang magbakasyon sa Amerika. Pag-uwi ng Pilipinas, inaral niya kung paano ito lutuin. Hindi naging madali dahil ang herbs and spices, smoking machine at pati ang flavored charcoal o uling na ginagamit sa US pa mismo galing. Ginawa ko, nag-improvise naman ako ng, drum ng tubig. Kasi yung smoke kasi, wala siyang direct heat. Heat wave lang siya, tsaka smoke. Yun yung lumuluto. Nakahanap din siya ng importer ng USDA Black Angus Beef Belly, powder seasonings at maging ang charcoal hickory pellets. Makalipas ang 1 taong pagtsatsaga, finally, nakuha ni Noli ang tamang lasa at lambot ng smoked beef. Ayun. Nung sinerve ko na, lahat sila, talagang sabi nila,
kakaibang experience din. Sabi nila, hindi nila akalain na yung pinagtiyagaan ko, masarap talaga. Ay, sarap. Ang sauce. Nagko-complement po yung tamis, anghang, and sweet po. Grabe. Kain ka rin, ha? Toast po tayo. Toast. Sa isang araw, nakabebenta raw si Noli ng at least 30 slabs at kumikita naman sila ng 40,000 pesos gross income per day sa kanilang stall sa Somo Night Market. Nakapagpundar na rin si Noli ng mga sasakyan na ginagamit din sa kanyang payamang negosyo. Dapat talaga, unang-una, maniwala ka sa produkto mo. Huwag tayong matakot kasi pag inunahan tayo ng takot, wala tayong mapupuntahan. Negosyo, parang sugal din yan. Darating din, tatama rin. Yung lahat ng combination, parang sabi ko nga, pag na-combine natin yung tamang recipe, tagumpay naman yung kasunod. Lumang pagkain pero bago o may kakaibang lasa. Ganyan din sa pagnenegosyo. Kundi naman bago o kakaiba ang produkto, bigyan ng bagong mukha o bihis para lalong pumatok. Susunod sa Pera Paraan. May natatanging talento, what if gawin niyang negosyo? Abangan mamaya! Kung tapos na sa main course na negosyo, panghimagas naman ang subukan para iwas umay na sweet success pa. May natatanging talento, what if gawin niyang negosyo? Ang ilan sa mga nakilala nating negosyante ngayon taon, hindi lang madiskarte, talentado pa. Pak na pak, bongga! Mahulaan niyo ba kung saan gawa ang mga gown na ito? The design is very kakaiba, diba? Obra ang mga yan ng 54 years old na si Nora na ilang dekada nang nananahi. Ang ipinagmamalaki ni Nora sa mga tinatahi niyang gown, gawa ang mga ito sa lumang magazine, dyaryo, sako, foil, bubble wrap at mga pinagtabasang tela. Mas patok talaga sa amin yung recycle gown dahil siguro bihira ang designer na gumagawa ng mga recycle gown. Nasa 1,500 hanggang 5,000 pesos ang benta ni Nora sa recycled gowns depende sa materyales na gagamitin. Mula sa mga bagay na patapon na, lumikha ng obra at kumita pa. Yung net namin talaga dito is mostly 40K a month. Ang mga gown ni Nora, irarampa ng isa sa pinakasikat na cosplayer sa bansa, Myrtle Zarosa. Sige Myrtle, ipakita mo kung sino ka. As a cosplayer, I really appreciate yung hard work na nilalagay natin sa ating self-expression, creativity. Gumawa sila ng mga iba't ibang straw para makabuo ng bulaklak. Akala natin basura, pero pwede pala natin gawa ng paraan para ako si Marie Makili. Papakabog ba naman ako? Itabi mo, Myrtle. Ako na ito! Okay, ito na. Wow naman. Talagang unique tong Philippine na gown na to dahil made from recycled materials. Sige, try na natin. Alam mo talaga yung pagsusuot ng gown, pagtatry, mahirap yan no? Ay, may pagalito pa. Baby girl, no? Talagang kakaiba. O, di ba? Mga galaw-galaw. At alam mo, pinaka-gusto ko dito, habang naglalakad ako rin. Maganon. Malamang ako na yung best in gown. Dito sa suot ko na to. Wow, ganda ng gown ko. Mayroon sound effects. Hindi lang recycled materials, pati sinulid, yarn at pako pwedeng makabuo ng negosyo. Mula sa pagpili ng kahoy at paglalagay ng mga pako, matyaga at mabusisi ang paggawa ng 30 anyos na si Jeremiah. Ito raw ang mga sikreto para makabuo ng obra gamit ang sinulid na isasabit-sabit niya sa mga pako. Nakalilikha siya ng iba't ibang imahe. It's a good opportunity po para sa amin na ma-introduce yung string art. Wala pang masyadong gumagawa po dito sa bansa natin. Dahil artsy person ng person, sinubukan niyang gawin ang string art na nakita niya online. Nag-search kami. Nag-start kami sa basic na pattern. Paano yung pagpasok ng sinulid para mabuo yung pattern na yan. Hindi lang iba't ibang disenyo dahil pwede rin daw makabuo ng mukha ng tao. Ang mga face portraits, pinakapatok raw ngayon sa kanyang market. Ayan. Sino yan? Ay! Bakit parang kamukha ko yan? Oh my goodness. Grabe, ang galing! Ang pino-pino nung kanyang sinulid. Katakot-takot na pa ako inilagay mo dito. Ilang araw mo ginawa to? 2 days po, 2 days. 2 days ginawa ni Je, itong aking face!
Yes. Ayan, so pag malayo, mas makikita mo yung image na ginawa niya. So ito, this is me! O yan, no? Talagang Maganda po tignan pagpantay. masinsin. So ito po, naka 4,500 na loops. Kumbaga, hanggang mabuo po yung 4,500. image. Oh my God, this is so nice! Ang ganda! Ang hirap nito. Alam mo talagang labor of love itong ginawa na to ni Je. Thank you so much, Je. Kung nakabuo ng mukha ko gamit ang sinulid at pako, ang isang ito naman gawa sa clay. This is me. Ang galing naman, talaga. Ang makukulay at cute na figurines na ito, hindi lang laruan o pang-display. Pwedeng-pwede raw pagkakitaan. Gawa ito sa polymer clay, ang artist. Sa likod ng mga obra na yan, ang millennial na si Mika. Hindi raw malaki ang puhunang kailangan sa negosyong ito. Basta creative at artistic, laban na yan. Ang pinaka naging puhunan ko po is parang mga 3,000 to 3,500. Kasama na po dun yung oven. Maliit na oven toaster lang po siya. Tapos po, beginner set lang din ng clays yung gamit ko. Ang kita naman, pang malakasan. Monthly po, nag-range po siya ng mga 20 to 40,000 pesos. Pero kapag season po, like Christmas season, maabot po siya ng mga 6 digits. Diba ang cute? Ito, isa pang cute. Huwag kayong papalinlang dahil mga nakikita nyo, hindi talaga totoong dessert. Masarap at nakatatakam kung titingnan. Pero ang mga ito pala, mga kandila. Scented candles na parang gugustuhin yung kainin. Yan ang negosyo ng 25-year-old at tubong Tarlac na si Daniel. Kasi po sa market ng candles, napakahirap po siyang ibenta. So, kailangan maging unique and mas cute siya para makuha natin yung target market natin. Isang dating pharmacist, full-time negosyante na ngayon si Daniel. Di hamak na mas malaki daw ang kinikita sa pagninegosyo kumpara noong nagtatrabaho pa siya. Pag ordinary month po, nasa 5 digits, inaabot ng 5 digits per month. Kapag peak season po, nasa 6 digits. During November to December, inaabot po kami ng 2,000 to 3,000 pieces. Kapag kami nakuha pong big client, umaabot po ng 3,000 to 4,000 pieces po. Bukod sa talento, diskarte rin daw ang kailangan para bumenta ang negosyo. Speaking of diskarte, hindi pa huli ang magkapatid na sina Steph at Sally. Ang naisip kasi nilang negosyo, magparenta ng phone. Ha? Paano? It's a thing talaga yung phone rental pagdating sa concerts. Nasa 2,500 hanggang 3,000 pesos ang renta ng bawat cellphone kada araw. Nakadepende ang rate nila sa mga lugar kung saan gaganapin ang concert o event. Bukod sa unit, may kasama na itong phone case, pouch, OTG o on-the-go adapter at power bank. May charge na 200 pesos kada oras kung late na may susoli ang cellphone pagkatapos ng grace period. Non-refundable naman ang reservation fee na 1,000 pesos kung ika-cancel ang transaksyon 2 araw bago ang event o concert. Ma'am Marvy po. Yes po. Medyo malayo yung seat namin. Nasa taas kami banda eh. So, para maganda yung zoom na lang din while watching. Kaya kami nag-decide mag-rent. Kasi mahal na nga yung TV. Yung quality rin ng photo. Gusto rin na namin din siya matreasure. Kung may talentong itinatago, ilabas na yan. Bakit hindi mo gawing negosyo? Kumita ka na, nagawa mo pa ang hilig mo. O diba? Panalo! Susunod sa Pera Paraan. Kung tapos na sa main course na negosyo, panghimagas naman ang subukan para iwas umay na sweet success pa. Kung tapos na sa main course na negosyo, panghimagas naman ang subukan para iwas umay na sweet success pa. Quezon City, Makati o Taguig, basta may bazaar, join ang negosyanteng si Maan. Mukha mang simpleng cookies ang kanyang paninda, pahirapan daw ang pagsisimula ni Maan dahil pinili niyang maging kakaiba. Ang available na cookies sa market is yung chocolate chip, diba? Kami, we wanted to go outside the norm. We wanted to offer something unique. Oatmeal cookies kasi dessert siya na can satisfy you at the same time being healthy and with less guilt. Matapos mag-let go sa kanyang corporate job at mag full-time sa kanyang cookie business, agad daw naging sweet success.
Nung nagsisimula pa lang kami, for a week, siguro yung 200 cookies, ganyan, 500 cookies. Ngayon, isang araw, nakaka-accommodate na kami ng 1,000 cookies. Yung 20,000, kaya na namin siya ng isang araw lang. Masarap nga. Mas gusto ko yung ganito, chewy na. Gusto ko yung chewy kasi hindi siya Hindi ako fan masakit ng sobrang kainin. lambot eh. 9.5 out of 10. 9.6 out of 10. Perfect siya sa mga nagda-diet. Para siyang oat bar. Kasabay ng tuloy-tuloy nakita ni Maan sa kanyang oatmeal cookies, tuloy-tuloy din daw ang pagsasanay niya para ma-master ang negosyo. Ang dating home-baked oatmeal cookies sa baking studio na ginagawa ni Maan. So, nag-start kami is 5,000 pesos. From time to time na kumikita na yung business, nilalaan ko lang siya sa business para investment. So, ngayon, meron na kaming baking studio na doon na kami gumagawa ng dough. Pinaghalong alat at tamis ang naisipang pakulo ni na Christine at Vinaika. Gamit ang patatas at tsokolate, nakabuo sila ng kakaibang kutkutin. Ang dating hilig na kutkutin, sinubukan nilang gawa ng sarili nilang timpla at lasa. Nag-research po ako bago po talaga ako mag-come up dun sa potato chips. Mga chocolate potato chips na nakahanap namin, sobrang mahal. So, we come up with a more cheaper pero quality product po talaga yun. Nang makuha ang tamang luto at proseso, hindi na nagpatumpik-tumpik pa sina Christine at Vinaika. Ang kanilang potato chips coated with chocolate, inalok para bumenta. Yung una naming naisip, ma'am, is through friends and family. So, sila po talaga yung una naming naging mga customer. Alam po kasi nila na unique yung product namin eh. Sa paggawa ng chips, sariwang patatas ang kanilang gamit. Mano-mano itong nililinisan para mawala ang nanikit na lupa sa balat nito. Gumagamit sila ng slicer para makuha ang tamang nipis ng patatas na nais nila. Ilalagay muna ito ng isang araw sa chiller, tutuyuin at saka ipiprito. Pagdating sa chocolate coating, tutunawin lamang ang bloke ng tsokolate. Saka ihuhulog sa tsokolate at papahiran ang buong bahagi ng chips. Lalagyan ng asin at ibabalik sa chiller. Kapag matigas na ang tsokolate, pwede nang lantakan. Kahit pa pinakikilala pa lang ang produkto, 4 na klase na agad ng chocolate coat ang binenta ni na Christine at Vinaika. Belgian chocolate, dark chocolate, white chocolate, at matcha. Meron din pong dark para kung sakaling gusto nila ng cocoa flavor. Pwedeng pula, berde, dilaw at puti. Pwede ring sama-sama sa iisang hulma na parang rainbow. Yan ang madalas ihaing jelly o gulaman sa mga handaan. Ngayon, ang kinasanayang panghimagas, hindi na lang sa cup at lianera matitikman. Dahil ang gulaman parang cake na ang datingan. Meet Lou, ang jelly master sa likod ng makukulay na jelly cake na ito. Bale, nung nag-enroll po ako ng workshop, hindi ko siya naisip na gawing business kaagad. Gusto ko lang talagang ma-experience, ma-try kung paano siya gawin. Yung process kasi nung paggawa ng jelly, parang medyo tedious siya. Kailangan may saktong temperature yung solution para hindi siya runny. Kasi kung ganun, maging malabo. Sa bawat pagtusok, nakakabuo si Lou ng iba't ibang jelly cake. Ang bawat jelly cake, masterpiece maituturing. Sa paggawa ng base, paghahaluin lang ang jelly powder, asukal at tubig. Lalagyan ito ng flavoring para magkaroon ng lasa. Papatigasin po siya. Usually, mga 2 hours minimum po. Tapos, i-ref po. Usually, overnight ko po siya nire-ref. Pag hindi po kasi siya nag-set ng tama, malambot po yung jelly. So, may chance na babagsak siya on the way. Sa paggawa naman ng makukulay na disenyo, gatas, jelly at food coloring naman ang gamit ni Lou. Kapag matigas na ang jelly base, gawin na ang pangmalakasang design. O, tama ba ng konti? Opo, pero malayo. Dito po sa center. Ulit-ulit. Sa center po. Pagiging kakaiba ang isa sa bentahe ng jelly cake business ni Lou. Yung initial investment ko po sa workshop, around 10,000. Tapos, in-encourage ako ng mentor na sabi niya, oh, malapit na yung Chinese New Year, sakto, ganun. So, talaga ever since nun, after nun, talagang pinursu ko, pinaktis ko siya day in and night. Ang bawat kulay at detalye ng kanyang cake, masinsin at mano-manong hinuhulma. May version din siyang ginagawa na hugis number at may kasamang sariwang prutas.
Kaya pag-flex niya online, hooked agad ang kanyang mga suki. Ang dali-daling ginagawa ni Lu, ako hirap na hirap naman. Kung may unique technique si Lu sa pagdidisenyo, may pa-secret reveal naman siya sa pagninegosyo. Wala naman pong pinanganak na magaling. So talagang practice lang, lakas ng loob. Kailangan mag-research talaga. Kahit papano po, kahit 30 minutes a day, dapat pagtuunan mo ng oras para ma-reach yung goal. Sa Silang Cavite, ang timba ginawang lalagyan ng halo-halo. Effective naman ang pagpapapansin ni na M. Kabubukas lang noong March at kahit pa nga 2 buwan pa lang ang negosyo, balde-balde na ang kita dito. Yung monthly income, usually 100 something and up. Bukod sa kitang 6 digits kada buwan, meron ng 4 na branch ang kanilang negosyo. Per branch, usually nakakabenta po kami ng 100 to 150 cups or gallons. Ang ditimbang halo-halo, 1 litro raw ang laman. Pasya raw sa 2 hanggang 4 katao. Siguradong solve daw ang kakain nito dahil nag-uumapaw ang sahog. May kamote, beans, munggo, 2 klase ng sago, nata de coco, gulaman, saging, asukal, makapuno, melon, mais, ube, leche flan, kaong, gatas, at pinipig. Mabibili ito sa halagang 180 pesos. 10,000 lang ang inilabas na puhunan para simulan ang negosyo. Laking gulat ni na M dahil agad itong pumatok sa mga tao. Nung start po, peak buong araw. As in, sobrang haba po talaga ng pila. Masaya po kasi parang naisip ko lang yun before. Hindi nila akalain na ang karaniwang halo-halo, may ile-level up pa pala ang success basta't naisipan ng bagong gimmick at presentation. Sobrang halaga ng packaging para sa isang business. Doon ka dapat mag-i-invest sa look ng food, kung paano mo mapapakita or mapapakilala sa customers mo na yung product mo masarap. Kahit hindi pa nila natitikman. Kahit tila panapanahon sa pagnenegosyo, kapag nahuli naman ang tamang timpla at paandar, magiging for all seasons ang kita. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Happy New Year!